So tama ba yung mga buzzwords na binanggit namin kanina na keep, discard or throw away or donate? Yun ba yung principle talaga ng Marie Kondo decluttering or for yourself? Are those the three buzzwords that you use regularly? Yung pinaka-buzzword or pinaka-philosophy ng KonMari Tiding na sinimulan ni Marie Kondo is sparks joy. So Sparks kung joy. ano man yung nagpapasaya sa'yo, sa Mm-mm. ibang tao that can mean a house that just has very few items. Yung iba naman gusto nila nakikita nila yung kanilang mga collection, Oo. nadi-display nila. Pero yung pinaka-importante talaga is every item has a parking space. A parking Kasi space. kapag Oo. ka alam mo kung saan siya ilalagay, alam mo rin saan siya kukunin. Mm-mm. Kasi yun talaga yung yun talaga yung magbibigay sa atin ng, sabi ko nga, clarity and peace of mind. Okay. Let's talk about yung mga baka yung ibang nanonood sa atin hindi pa kumpinsido na kailangan nilang mag-declutter. Ano ba pa yung ibang Mm. suyurin natin yung benefits of decluttering? So yung decluttering or tidying na sinasabi natin, ito yung pwede mo siyang gawin. Ideally, gagamit mo lang siya one time, big time sa bahay mo. Okay. Kasi ayaw mo naman yung paulit-ulit every month, nagta-tidying up ka kasi hindi siya nakakatulong din sa mental health natin. So, Mm-mm. ang kailangan mo lang talaga is time for yourself. And ngayon, bago magtapos yung taon, ito yung best time na talagang pag-isipan natin, ano ba yung mga bagay na gusto nating makita araw-araw? So, Mm-mm. ang challenge ko nga sa ating mga listeners and viewers is palibutan mo yung sarili mo or surround yourself with items that spark joy. Mm. Kasi syempre nga, yung ibang mga bagay dyan matagal na nating nakuha or nirigalo sa atin na baka importante. Kaya lang, hindi naman natin nakahawakan, hindi naman natin siya ginagamit. Because maybe it doesn't match who we are right now. Mm-mm. Kasi di ba nagbabago naman tayo, nagbabago yung ating mga priorities. And so, with limited space, titingnan natin ano ba yung gusto ninyo? Ano ba yung makakatulong sa inyo? How do you deal with people like that who have a difficult time letting go, or yun na nga, they make excuses. Ay, hindi kasi bigay ito ni ganito sa akin. Ay, sayang naman. May O may sentimental sentimental value. value. Ay, mahal yan or whatever. Yes. So, yun na nga, what do you do? Anong suggestion mo sa mga So, hoarders or sa mga pack rats? yung unang-una kong ginagawa sa kanila is iniintindi ko sila because for a lot of people, 'pag nakita natin yung gamit ng isang tao or yung bahay nilang marami, ang automatic instinct natin is, "Ang dami naman niyang kalat." Pero Mm-mm. para sa kanila, posible kasing hindi siya kalat. Posibleng ito ay isang importanteng bagay sa kanila na baka hindi na nila ma-process na, masyado na siyang marami. And in my experience, kapag yung isang tao pinapakinggan mo siya, mas hindi niya pakiramdam na judge mo siya or gusto mong tanggalin lang niya lahat. And so with that, yung pag-understand at pagrinig sa kanya, most often, nakikinig sila. Pero Correct. may second level din naman ng mga tao na baka kailangan nila ng ibang help pagdating sa kanilang mga sobrang daming gamit or tinatawag niyo ngang mga hoarders. Oo, But oo. for most people, importante tanungin, why is this item important to me? Dahil yung tanong na yon magpapakita rin sa atin na what is important in my life. So yun talaga siya magiging mas malinaw kapag malaman mo na, importante sa akin yung pamilya ko. Importante sa akin yung mga kaibigan ko. So titingnan mo kung yung mga items na yon na nasa bahay mo is able to help you nurture that relationship, ganyan. So kung importante sa'yo yung kalusugan mo, yung health mo, tingnan mo alin pa yung mga gamit sa bagay mo nakakatulong sa'yo mag-exercise, Oh. kumain ng tama. So gano'n yung proseso na nakakatulong kapagka hirap ka ng mag-decide kung alin bang gusto kong itago, i-donate or ipamigay. Oo. Susundan ko lang yan, susundutin ko lang. Paano yun, kunyari, pamilya kayo, di ba? So ikaw, gusto mong i-let go, pero kunyari, asawa mo o yung anak mo, ayaw. Paano yun? Yung may, Ah, di ba? Kasi for sure may mga It's ganyan not eh. your It's not- unilateral decision, Yes, di ba? oo, di ba? Especially if, let's say, if it's for you, di ba? It was a gift, let's say, to the family. What if the mother yes. wants to let go, but the father doesn't want? Sino ang masusunod sa ganyan? Paano mo ipapacify? Yes. So kapag sa inyo yung item, pag kayo yung may-ari, ang lagi kong sinasabi sa mga Madali. kasama sa bahay,
the decision ultimately falls on the owner of the item. Mm. Kasi nga naman, minsan, di ba, yung nakikialam, di naman kanila yung gamit. Mm. Sasabihin nila minsan, sayang, ganyan. But Oo. kapag sa'yo yung item, then ikaw yung magde-decide. Mm-mm. Kaya lang, kapag it's a common item na Correct. bigay sa inyo, kailangan Oo. nyo mag-usap. And parte kayo sa isang parte na respetuhin mo kung ano yung gusto nung lahat. Because you can have a common space, you can also have a private space. So dun sa common space, kailangan talaga magkaintindihan kasi di naman nga lahat ng bagay magkakasya sa bahay ninyo, lalo na Correct. kung limited yung space. Space mo. Oo nga. Ito ngayon, meron ng mga bagay that do not spark joy, pero you still have to deal with, di ba? Like, let's say, documents and files. Ano yung cardinal rule? Yung mga, di ba? Like, buti nga ngayon, wala nang hard copy ng mga Digital bills. na lang. Mm-mm. Di ba? Yung po, ako dati Email. naka-file pa rin yung mga statement of account na mga Oo. ganyan. But there are like mga documents na yung parang minsan later on pagsisisihan mo that you shredded it. Na pa, ay na-shred ko na yun. Paano yung pag later on in the How future? far back should you Or keep? di ba yung parang nung nag-shred ka na parang, ay, hindi ko na to kailangan. Then later on, Ay, sayang. may humihingi Oo, ng ano oo, sa'yo. oo, Pinapag-inventaryo ka na parang na-shred ko na yata yung mga papeles na yun. So ano yung cardinal rule about, things that do not spark joy, but yung parang just in case, baka mamaya in the future, kailanganin mo. So kapag para sa mga papel or dokumento, importante, number one, kapag yan ay mga legal or tax document, consult your lawyer, consult your accountant kung hanggang ilang taon lang ba siya kailangan. And kapag na-figure out mo na kung ilang taon, you have to create a simple system kung saan every month siguro itatago mo siya, i-file mo siya. And the important word is simple system. Kasi minsan kapag masyadong komplikado yung gagawin mo, yan, ilalagay mo siya sa folder, ililabel mo siya, ilalagay mo siya sa isang box. Pag ganun siya kasimple, madali mo siyang gawin. Pero kunyari, napaka-complicated ng steps na iyong gagawin, baka lalo kang tamarin siyang gawin. So, aside from consulting the professional, kapag meron ka namang mga items na personal, ang tatanungin mo, kapag meron akong isang box, ilan lang ba kakasya dito? And then, doon mo ma-figure out, okay, hindi naman pala kailangan lahat itago ko. Alin ba yung mga letters, alin ba yung mga dokumento that helps me also be inspired kapag babasahin ko siya, kapag babalikan ko siya. Okay, speaking of yun na nga, kunyari, nag-declutter na tayo. Saan naman natin pwedeng dalhin itong mga that didn't spark joy anymore, na talagang discard or donate? Sana, dito sa Pilipinas, kasi parang iilan lang di ba, ang talagang tumatanggap, hindi pa masyado tayong praktisado or hindi pa masyadong popular yung mga places where we can donate. So ikaw, Miss Renilyn, where do you suggest we bring our items for donation? Yung una kong suggestion sa aking mga clients is share it with people close to your heart who would like to accept it. That's So the sino first. yung mga yan? Very important. In your circle, most of the time, very successful to kapag nagde-declutter, ipopost mo lang sa Facebook. Kunyari, ito, items are decluttering, ganyan. So usually pag sa social media, yan, maraming nakukuha, maraming natatanggap ang mga tao. Second, syempre, share it with the neighborhood. So pwede kang pumunta sa inyong local charities, local churches, na talagang nagkakaroon naman ng mga regular drives para rin makatulong ka sa kanila. Or pangatlo, to make sure that kapag meron kang mga items na kailangan na i-discard, tignan mo rin yung effect niya sa environment. So you can go to recycling centers, you can go to places na magkakaroon sila ng next use para dyan. Para hindi rin tayo dumadagdag sa kalat. Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25.